Mandaan. Tumingin si Harvey kay Tara at nag-shock. Ako tatakbo? Naghihintay ako para sa taong tanga na ito na humingi ng tawad sa akin. Si Tara ay walang pagsasalita, hindi alam ang sasabihin. Sa kanyang mga mata, si Harvey ay napuno ng kanyang sarili. Hindi hihigit sa 10 minuto, ang mga kotse pumasok sila sa harap ng bakuran ng palasyo ng kaharian, na sinundan ng isang pangkat ng mga taong sumabog. Sa tunog ng mga nagmamadali na yapak, agad na natuwa si Colin Sanders. Sa wakas narito ang kanyang ama. Isang taong kilalang tao na may totoong kapangyarihan. Si Harvey, isang buhay na manugang na lalaki, siya ay isang maliit na alikabok sa harap ng kanyang ama. Hindi lang si Colin. Si Gary Jones at ang kanyang pangkat ay puno ng kagalakan. Karaniwan, wala sa kanila ang magkakaroon ng pagkakataon na matugunan ang mga maiinit na tao tulad ng ama ni Colin mismo. Ngayon, gayunpaman, makikita nila ang isa sa karne. Isang lalaking nakaistilong bihis ang isang nasa gitnang may edad na humantong sa papasok na karamihan ng tao habang sila ay bumagsak sa restoran. Na pumapasok sa isang hangin na may ganap na pangingibabaw. Ang taong ito ay walang iba kundi ang Chester Sanders. Ang kanyang mga subordinate ay sumunod sa kanya ng matapat sa maraming bilang. Galit na galit si Chester nang makita niya ang kanyang anak na si Colin na nakaluhod sa lupa, ang kanyang ulo ay dumudugo ng labis. Agad na nagdilim ang mukha niya. Iligtas ako ni Itay. Ang residenteng manugang na ito ay talagang tumama sa akin. Wasakin ito. Dapat mong sirain ito hanggang sa ito ay baldado? Sigaw ni Colin, isang malupit na ekspresyon sa kanyang mukha. Mas mahal siya ng kanyang ama. Kung ang isang tao ay nang ahas na ipahayag ang kaunting insulto sa likuran niya, sisiguraduhin ng kanyang ama na turuan ang taong iyon ng isang magandang aralin. Ngayon na talagang nang ahas si Harvey na talunin siya, hindi papayagan ng kanyang ama si Harvey na madali itong mawalan ng problema. Tiningnan ni Chester ang kanyang nasugatan, pusong anak, pagkatapos ay malamig na sumigaw. Sino ang gumawa siya ba? Naglakad si Gary at mapagpakumbabang sumagot. Ang residenteng manugang na ito. Si Chester ay sumimangot ng bahagya, nagtataka kung anong uri ng tao ang nang ahas na hawakan ang kanyang anak. Nang lumapag ang kanyang sulyap sa Harvey, nagyelo siya kaagad. Ang kanyang dominanteng aura ay nawala sa isang instant. Tumingin siya palayo kay Colin at mabilis na lumapit kay Harvey. Ibinaba niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tagiliran sa isang magalang na postura at tinanong niya. Okay ka lang? Ginoo. Ang mga sulok ng mga mata ni Chester ay naguguluhan. Sa sandaling ito, malapit na siyang maghinang sa kanyang anak. Siya ay naghalo at nakisalamuha sa Buckwood sa loob ng maraming taon at nakakita ng maraming mga kilalang tao. Gayunpaman, wala sa kanila ang maaaring mag-agaw ng labis na presyon sa taong ito. Sa sandaling nakita niya si Harvey, ang hindi malinaw na balangkas ng kanyang memorya ay agad na na-overlay sa Harvey's. Ang utos at utos ni Harvey ay makakamit lamang sa mga taon ng mahigpit na pagsasanay mula sa mga iginagalang na guro. Leon, at alam ni Chester ng lubos ang pagmamahal ng maalamat para sa pagpapanatiling isang mababang profile. Ang pahiwatig ay halos nagdala sa kanyang tuhod. Natigilan ang kanyang mga subordinate nang marinig nila ang mga salita ng kanilang superior. Mukha nang hindi paniniwala na kulay ang kanilang mga mukha. Lang taon silang nagtrabaho sa tabi ni Chester at hindi pa niya nakita na kumikilos siya ng may paggalang sa isang tao. Ang tanging pagbubukod ay ang mga taong may hawak na posisyon na mas mataas kaysa sa kanya. Lalo na dumbfounded si Colin. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Tatay, sirain mo siya. Wasakin siya ngayon. Binugbog niya ako, nang walang kahit na pag-save ng aking ang isang residenteng manugang na tulad niya ay nararapat na parusahan at pahirapan tulad ng ulit ni Colin. Malakas ang boses niya at hinihingi. Wala siyang pakiramdam. Naniniwala talaga siya na ipagtatanggol siya ng kanyang ama sa sitwasyong ito. Ngunit ano ito? Bakit ganito ang pagkilos ng kanyang ama? Nagtatrabaho pa ba ang utak ng iyong ama? Sandali na kinakalkula ni Harvey ang Chester Sanders.
Pagkatapos ay tumango siya at sinabi, "Ngayon alam mo na ako, kunin mo ang iyong mga kalalakihan at umalis. Huwag mo na akong makita muli." Isang hitsura ng malaking kaluwagan kaagad na lumitaw sa mukha ni Chester. Mabilis siyang tumugon. Siyempre, sa isang simpleng alon ng kanyang kamay, kinuha ng kanyang mga subordinate si Colin Sanders at ang batang babae na influencer. Sa isang iglap, nawala na silang lahat. Nakita ng mga kamag-aral na naroroon ang hindi kapanipaniwalang tanawin, pakiramdam na parang nakulong sila sa isang kakaibang panaginip. Hindi nila maintindihan kung paano magagawa ni Harvey ang lahat ng yon. Talagang natakot siya sa Chester Sanders. Si Gary Jones ay nanginginig ang kanyang ulo nang walang pag-aalinlangan. Imposible ito. Isang residente lamang, paano ito mangyayari? Pagkatapos, siya sumandal sa isang sulok upang gumawa ng isang pribadong tawag. Makalipas ang halos 5 minuto, muling napakita si Gary at tumingin kay Harvey. Ang takot at pagkasuklem ay nanatili sa kanyang isipan. Tingnan. Halos agad, isang bagong tsismis ang nakarating sa lahat sa silid. Ang pamilyang Zimmer na nakatira sa Harvey ay kamakailan lamang ay naging isa sa mga kumpanya ng Sky Corporation. Nabalitaan na ang kanyang asawa ay pinamamahalaang makakuha ng ilang uri ng pagkilala mula sa Prince York. Dahil dito, nagawang mapanatili ni Harvey York ang isang mataas na katayuan. Pagkatapos ng lahat, dapat malaman ng isa ang may-ari ng aso bago siya hinampas sa mga araw na ito. Sa katayuan at prestihiyo ng Prince York, maliwanag na natatakot si Chester Sanders kay Harvey, dahil si Harvey ay kahit papaano ay nauugnay sa Prince York. Naghahanap ng labis sa kanyang sarili nang ang kanyang sariling asawa ay natulog kasama si Prince York. Niloloko nila siya ng bukas at hindi pa nakakahiya. Hindi mahalaga kung gaano kamusta si Gary, hindi siya naglakas loob na ipakita ito. Ang taong ito ay kahit papaano ay nauugnay sa Prince York sa isang paraan o sa iba pa. Hindi mahalaga kung paano niya pinamamahalaan. Ang problema ay, sa kasalukuyang sitwasyon na ito, walang sino man sa silid ang nang-ahas na masaktan si Harvey ngayon, at si Tara Lewis lamang ang nagulat. Alam kong hindi magtitiwala si Harvey sa kanyang asawa. Kaya kung anong uri ng katayuan ang mayroon siya. Nang makita na ang lahat ng kanyang mga kamag-aral ay hindi maunawaan, hindi niya maiwasang makaramdam ng kasiyahan sa loob. Pagkatapos ay tumayo siya at inihayag. Lahat, ito ay isang maliit na hindi pagkakaunawaan at isang maliit na bagay. Hinahayaan na kumain. Tayong lahat ay mga kamag-aral, kaya dapat nating tratuhin ang ilang mga bagay na parang hindi nila nangyari. Ang bawat tao'y bumalik sa kanilang mga upuan at nagsimulang kumilos ng mas formal. Dati, mayroon pa ring mga taong nagpapasaya kay Harvey. Ngayon, walang nang-ahas na magsabi ng isang salita ng insulto. Nasaan ang pagkain? Sigurado na gutom ang lahat. Tanong ni Harvey na may ngiti. Hindi ko iniisip ang nangyari. Bago magtagal, pinaglingkuran ang pagkain. Kumain si Harvey ng may sigasig. Ang paraan ng pagtingin niya, may mag-iisip. Lang araw na niyang kinagutom ang kanyang sarili. Gayunpaman, walang nang-ahas na gumawa ng kasiyahan sa kanya. Pagkatapos ng tanghalian ay walang balak na manatili ng mas mahaba si Harvey. Tumayo siya. Wala nang ibang babalik ako ngayon. Tumayo si Tara upang ibalik siya, ngunit si Harvey ay nanginginig ng matindi. Okay. Ito ay hanggang sa umalis siya na nagsimulang makipag-usap ang mga tao. Leon Harvey York. Sa katunayan, inilipat niya ang hagdan sa lipunan gamit ang kanyang asawa. Walang kahihiyan. Cool, mukhang gusto ni Gary na panunukso si Harvey, ngunit sa wakas ay nagbuntong hininga siya at sinabi. Patigilin mo ito, lahat. Hindi mahalaga kung ano ang ginawa ni Harvey upang makapasok sa posisyon na iyon, nakakonekta pa rin siya kay Prince York sa isang kahulugan. Kahit na hindi ito Prince York na may koneksyon sa Sky Corporation ay higit pa sa sapat para sa isang tao na lumubog sa Southlight. Lahat sila ay tila nagseselos at naiinggit. Ang Yorks of Southlight, ang pamilya na nasa tuktok ng Southlight. Si Prince York ay isang tao ng mga alamat. Kahit sino ay handang sumuko hindi lamang sa kanyang asawa,
kundi ang lahat ng mga kababaihan sa kanyang pamilya na nangangahulugang bumubuo ng isang koneksyon sa prinsipe. Ang problema ay kahit na ang isa ay handang gumawa ng mga alok, si Prince York ay kailangang mag-alaga din. Si Harvey ay isang resident son-in-law lamang. Gaano kahusay ang iyong swerte? Ang pamilya sa tuktok ng Southlight Prince York ay isang tao ng mga alamat. Kahit sino ay handang sumuko hindi lamang sa kanyang asawa, kundi ang lahat ng mga kababaihan sa kanyang pamilya kung nangangahulugang bumubuo ito ng isang koneksyon sa prinsipe. Ang problema ay, kahit na handa kang gumawa ng mga alok, kinailangan din ni Prince York. Si Harvey ay residente lamang ng kaibigan. Gaano kahusay ang iyong swerte? Sa mansyon ng Silva. Naglalaro lamang si Leon Silva sa kanyang singsing. Lamang kapag inilagay niya ang singsing ay may isang lingkod na magalang na lumapit sa kanya. Prinsipe, ang taong ipinadala namin ay papasok siya, ni Prince Silva, interesado. Di nagtagal, magalang na pumasok si Gary Jones at lumuhad sa lupa nang walang pag-aatubili. Nagsalita siya sa kanyang mukha na halos pinindot sa lupa. Prinsipe, kumusta ni Leon? Sumagot si Gary, ko ang iahat ayon sa iyong mga order, aking prinsipe. Nakilala ko ang Zimmer na masyado siyang puno ng kanyang sarili para sa kanyang sariling kabutihan, ngunit sa aking opinyon kung ano? Tanong ulit ni Leon, sa palagay ko, ang residenteng manugang na ito ay hindi isang taong may kat-anji tanging kakayahan. Salamat po. Ang tanging ginawa niya ng tama ay ang pag-aasawa ng isang mabuting asawa at alam kung paano gumawa ng mga koneksyon. Oh! Shock si Leon. Kaya sa palagay mo posible na siya ang maalamat na prince, nag-shock si Gary, aking prinsipe, ako ang kanyang kamag-aral sa kolehiyo. Siya ay labis na mapagmataas noon at nananatiling pareho kahit na matapos na maging manugang ng isang pamilya, kung ang isang taong katulad niya ay tinawag ang kanyang sarili na Prince York. Kung gayon ako si Quentin York. Maliwanag na hindi alam ni Gary ang tungkol sa Prince York. Sa pinakadulo, alam niya na si Quentin York ang dahilan kung bakit nawala si Prince York sa loob ng 3 taon. Tumawa si Leon, hindi talaga ito estilo ni Prince. Si York ay naging manugang matapos na magtago ng 3 buong taon. Sa kahulugan na iyon, ang tanging kadahilanan na ang tao ay nag-aalaga ng mabuti sa mga Zimmers ay dahil si Mandy Zimmer ay ang kanyang lihim na kasintahan? Sneak si Gary. Ang manugang na iyon na nakatira sa bahay marahil ay hindi alam kung gaano siya kakakol. Bigla ang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Leon. Naglaro siya ng kanyang singsing para sa isang habang at sa wakas ay sinabi, maaari kang pumunta ngayon. Nagtagal, may ilang mga lalaki na pumasok. Sa isang suit kasama si Brent Silva na nangunguna sa daan. Bumagsak si Brent sa isang bahagyang bow. Aking prinsipe, mayroon bang anumang nais mong gawin sa akin? Sinabi ni Leon, kinumpirma ko na ang resident manugang ay walang espesyal. Magpapatuloy kami sa orihinal na plano. Ang Zimmers ay bumaling sa Sky Corporation habang sila ay nasa ilalim pa rin ng mga pakpak ng pamilyang Silva, mas mahusay silang pumunta. Ang prinsipe ko. Ang aking mga alalahanin ay nabawasan ngayon na narinig ko ang iyong mga salita na nilinis ni Brent ang kanyang mga labi. Mayroon kaming isang suporta sa gitna ng Zimmer. Matapos nating lunukin ang buong pamilya Zimmer, maaari nating gamitin ang Zack Zimmer bilang Yorks na nakayuko sa amin Silva sa hinaharap. Nakangiti si Brent na parang pusa nakakain ng isda. Ang Silvas ay pinigilan ang kanilang mga egos at walang tigil na nagtrabaho sa Yorks sa loob ng maraming taon. Ito ang pagkakataong hinihintay nila. Sa oras na ito, pinaplano ni Quentin na gamitin si Leon laban kay Prince York, ngunit paano hindi magamit ni Leon ang parehong pagkakataon upang palayasin ang Silvas sa kontrol ng York? Noong nakaraan, ang Silvas ay hindi makahanap ng anumang paraan. Ang pagharap sa isang pamilya bilang marilag bilang Yorks, isang maling hakbang at tiyak na mawawala ang lahat. Sa sitwasyong iyon, hindi nang ahas si Leon na gumawa ng anumang mga galaw. Ngayon, natagpuan niya ang isang breakthrough point sa pamamagitan ng manipis na pagkakaisa. Magsisimula siya sa pamamagitan ng paggamit ng Zimmers laban sa Prince York, na nag-spark ng isang labanan sa pagitan ng Prince York at Quentin York. Habang ang dalawang puwersa ay abala sa pakikipaglaban sa bawat isa,
Ito ay magiging perpektong pagkakataon para sa Silva na mamagitan. Mga mata ni Leon. Naglakbay sila sa direksyon ng Silver Nimbus Mountain. Ngumiti siya sa kanyang sarili. Kapag ang isang mantis ay nagsisikap na mahuli ang isang langaw. Hindi nito napansin ang Maya na humihikbi sa likuran nito. Naghihintay ng pagkakataon na lunukin silang dalawa. Si Quentin ay isang hindi kapanipaniwalang tao, ngunit paano niya lalaban si Prince York? Makikita namin na pinamamahalaang ni Prince York Quentin York na makalabas ka sa Buckwood. Ngayon na lumipas ang 3 taon, ipapakita ko sa iyo na ang Buckwood ay hindi katulad ng dati. Samantala, sa Silver Nimbus Courtyard, sa likod ng paanan ng Silver Nimbus Mountain. Si Quentin York ay nakaupo sa kanyang upuan ng arhat na nakapikit ang kanyang mga mata, nag-iisip. Ang isang tao ay tumayo sa malayo mula sa Quentin, tumungo pababa, masyadong natakot upang magsalita ng isang salita. Kung ang mga tao mula sa pagtitipon ng kamag-aral ng Harvey York ay narito, makikilala nila na ang taong ito ay walang iba kundi si Chester Sanders. Si Chester, na kumikilos tulad ng isang matapat na aso na nawala ng bahay sa Harvey. Ngayon ay tila mas kalmado at nakolekta. Sa wakas ay binuksan ni Quentin ang kanyang mga mata at nagsalita, ang kanyang isip ay puno ng iba't ibang mga saloobin. Sabihin mo sa akin ang lahat mula sa simula hanggang matapos ang 3 beses muli. 3 beses na inulit ni Chester ang insidente ngayon, ngunit hindi siya ng ahas na tumanggi. Maingat niyang naalala ang mga pangyayaring nangyari at muling binigkas ito. Nakinig si Quentin. Sa katahimikan. Maya-maya, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Sa iyong nakita, paano ang aking mahal na kuya kumpara sa 3 taon na ang nakalilipas? Nag-isip si Chester ng ilang sandali bago maingat na sumagot. 3 taon na ang nakalilipas, Prince York, ang taong iyon ay lumiwanag tulad ng isang matalim na talem, ngunit ngayon hindi na siya naglalabas ng parehong hangin, naintriga si Quentin. Oh. Kaya ano sa tingin mo? Tumahimik ulit si Chester at naisip ng mas matagal. Nang sumagot siya, ang kanyang tono ay medyo nag-aalangan. Sa palagay ko ay may edad na siya at mas matatag ngayon. Gayunpaman, mas mapanganib siya kaysa sa dati. Ang mga taktika na ginamit nila laban sa kanya 3 taon na ang nakalilipas ay maaaring maging walang silbi laban sa kanya ngayon, sa kasong yun. Walang imik na inihayag ni Quentin. Ang magpadala ng regalo na inihanda namin para lamang sa kanya. Si Chester ay hindi naglakas loob na magsabi ng isa pang salita at tahimik na umatras mula sa silid, na nakayuko sa buong oras. Lamang kapag siya ay wala sa mahabang koridor ay siya ay ituwid. Pinakawalan niya ang isang tahimik na buntong hininga. Sa kanilang mga mata. Si Quentin York at ang lalaking iyon ay hindi maabot at hindi masusukat na mga bundok. Ang tunay na dragon, ang tunay na kampyon, ay makikilala lamang kapag ang mga ahas at dragons ay lumaban. Ang isang tulad ni Chester ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na maglagay ng paa sa isang larangan ng digmaan tulad nito. 3 taon na ang nakalilipas, nagpasya si Chester na suportahan si Quentin York. Ngayon na lumipas ang 3 taon, wala siyang pagpipilian kundi ang manatili sa Quentin York. Ang tirahan ng mga hardin. Napansin ni Harvey York si Mandy Zimmer, na nagtatrabaho pa rin sa kanyang mga dokumento. Isang ekspresyon ng walang magawa ang kulay ng kanyang mukha. Matapos maging CEO ng kumpanya, hindi rin makaligtas si Mandy para sa Harvey. Hindi ba niya napagtanto na matagal na siyang bumalik? Lamang kapag siya ay pakiramdam pa rin walang magawa, ang kanyang telepono ay umalingaw-ngaw. Nakakagulat na ito ay si Tara Lewis. Matapos mag-isip ng matagal, sa wakas ay sinagot niya ang tawag na Diyosa Lewis, mayroon bang anumang nais mo mula sa akin? Aniya kalahati ng nagbibiro. Tila pinag-iisipan ni Tara ang kanyang pagpili ng mga salita. Nang sa wakas ay nagsalita ang kanyang tinig ay malambot. Harvey, alam kong mayroon kang mataas na katayuan ngayon. Leon ang dahilan kung bakit sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito. Ngunit inaasahan kong hindi nila tumigas ang sasabihin ko. Sinabi ni Harvey, sabihin mo lang, naaalala mo pa ba si William Bell? Nag-atubiling nagtanong si Tara. Agad na naging malamig ang mga mata ni Harvey. Kanya. Ano ang tungkol sa kanya? Si William Bell ay ang kanyang kaklase sa kolehiyo at matalik na kaibigan.
Siya lamang ang nakakaalam sa totoong kalagayan ni Harvey. Si Harvey ay may utang kay William nang hindi bababa sa isang tapat ng pagsisikap para sa pagbuo ng kanyang multi-billion dolyar na korporasyon. Ngunit pagkatapos ng nangyari 3 taon na ang nakalilipas, nawala si William sa manipis na hangin. Karamihan sa mga subordinate ni Harvey ay naisip na si William ang siyang nagbebenta kay Harvey 3 taon na ang nakalilipas. Kaya walang pagpipilian si Harvey, ngunit sa ilang mga tao ay nagsabing wala na siya at naisip ng iba na nakatira siya sa mga nayon sa kanayunan. Nag-aral si Harvey sa pagpupulong sa kolehiyo sa oras na ito dahil inaasahan niyang makita si William doon, ngunit hindi niya nagawa. Huminga si Tara nang mapansin niya ang nagyayelo na tono ni Harvey, ngunit nagpatuloy siya sa nerbiyos. Namatay si William Bell 3 taon na ang nakalilipas. Marahil sa araw na ikaw ay naging resident son-in-man o hindi, maaari kang pumunta hanapin siya, ang iyong sarili. Namatay na siya sa mga likas na kadahilanan. Kinakabahan, karamihan sa mga subordinate ni Harvey ay naisip na si William ang siyang nagbebenta kay Harvey 3 taon na ang nakalilipas, kaya walang pagpipilian si Harvey kundi umalis. Ang ilang mga tao ay nagsabing nanirahan siya sa kanayunan. Dumalo si Harvey sa pulong. Maraming salamat.